Hello guys, welcome to another video. And today nandito tayo sa may Porac downtown. And i-check natin tong Onyang's, the best chicken bagnet ever. So kapag sinabi natin bagnet, syempre unang-una sa lahat nung maiisip natin liempo or pork. Pero dito mo lang makikita. Actually meron na pala silang iba't ibang mga locations. Pero ito or sila pa lang ang unang-unang gumawa ng chicken bagnet. So let's try to find out bakit naging chicken bagnet. At ang pagkakaalam ko kasi ang bagnet ay talagang part ng isang baboy o isang pork. So chicken bagnet, let's try to check it out. Pero bukod sa chicken bagnet, meron din sila iba't ibang mga putahe na merong available sa kanilang menu. So let's try to find out. And tingnan natin mamaya kasi takeout lang. Actually meron palang dine-in, pero takeout ang gagawin natin. Babalik tayo dun sa may Ilog Kamalig later para pagsalu-saluhan ng ating mga pagkaing pinamili ngayong araw na to. So tara, samahan nyo kami, kain tayo ng tanghalian. So yan, umorder kami ng chicken bagnet, isang buo, tapos sisig kabalen nakalagay dito. So first thing, balikan natin yung area. So again, this is downtown Porac downtown rather. Ayan, Porac downtown branch. And sa parking naman, andito yung parking nila. Ayan. Kung makikita nyo, ample space ng parking. So siguro kapag sasakyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, probably 6 or 7 na sasakyan. Kung mga SUV, yan 6. Kung mga sedan, probably 8. Kasya 4 siguro, pero pag motor siyempre marami, pwede mo pang iusog doon sa may banda doon. Tapos kapag dine-in kayo, ayan, so yung store nila is parang container na yung parang mga sa mga barko, yan mga container vessels, yan. Tapos sa may ibabaw ginawa nilang parang dining area, so hindi na kami umakyat kasi may mga kumakain doon. So I think about 1, 2, 3, 4, 5 or 6 tables and chairs sa may 6 tables na tiga-4 ang nila, ang dining. So yan. And kapag o-order naman kayo ng takeout, and dito tayo sa may takeout station. So ayan, nandito yung mga chickens, puro chicken pa lang pala, pero meron din silang mga bagnet, pork bagnet. Yan, nandito. And then of course meron din tayong meron silang kimchi. Ayan, may kimchi, may butcheron. Meron silang chicken oil. Ayan, nandun. May mga kangkong chips, crispy isaw. So, ayan, mga must try ang mga yan. Tapos meron din silang crab paste. Ayan. With regard naman sa presyo, ang prices naman nila, hindi siya ganun kamahal kung tutuusin. Kasi yung whole chicken bagnet, kung makita nyo, malaki siya. Ayan. Malaki siya. It's actually good for 3 to 4, probably 5 people. Yung chicken bagnet. So 309 pesos ang isang chicken bagnet na buo, and then kapag half naman 169. Yung sisig kabalen is 159, good for 2 to 3. Pero since si Blitz ay mahilig sa sisig, yung isang order sa kanya lang yun. So dalawa na yung in-order namin. Order din kami ng kimchi pati ng butcheron. Ayan. Na meron din pa silang pitichan. Ano yun? Pitichan. Pitichan. Ano siya? Parang tawag nito? Parang chicharon. Ayan, yung gano'n, parang chicharon. So, ayan. Ayan, umorder na kami. Ano na yung order. Pero gusto ko talaga malaman kung bakit siya tinawag na chicken bagnet. So, kausapin natin yung may-ari nandito. So, sir, ano pong pangalan niya? Christian. Sorry sa Okay lang po. biglang on the spot na napadaan na kami kasi actually coming from Manila pa kami. Po siya dito kasi we're looking for places or food na dito lang matatagpuan. And apparently sa Onya, is this the first branch? Hindi po bale, we are the 15th branch of 15th Onyang's. branch na. Kasi dun sa may North Caloocan, kasi North Caloocan kami, sa Mariano, may nakita rin ako na Onya. Yes po, recently lang po siya nag-open. Recently lang dito nag-open. Pag Kailan ba 17 po nasa Caloocan, yes. Ang gusto ko malaman, kasi syempre pag tinabing bagnet, Yes po. ang alam namin is the usual bagnet. Pork, Yung yung pork bagnet. po, Oo. belly. Paano naging chicken bagnet?
Bale, si chicken bagnet po kasi, lahat po kasi tayo, no, yung mga nanggagaling sa Ilocos, na patatagpuan natin yung bagnet nila doon. Which is, ang goal po ni Onyangs is to bring the bagnet here in Pampanga. Okay. Na medyo may twist naman ho siya, hindi siya belly, hindi siya pork, which is linagay ho natin yung kung paano pinag-prepare si bagnet ni Ilocos sa chicken. So that's why we call it chicken bagnet. So it's the preparation itself. Yes po. Kaya siya tinawag na bagnet. Yes po, and the ingredients po. And the ingredients. Ayun yung nag-differ ng the usual bagnet. Kumari, kung pork bagnet, tsaka lechon kawali. Yes po. In a sense. Yes po. Oh, okay. Sige. Okay, sige sir. Thank you. Ano po Pasensya yung na main po. page po ba kayo? Or Opo, meron po. channel? Name po namin is Jason's Tasty Voyage. Yes po. Ipopost ko po siya sa Facebook at sa YouTube. Itatag ko na lang din sa Sige po. Onions. Onions, ng Porac Porac. Downtown. Yes po. Meron po kayo sarili. Yes po, meron po. Ay, sige sir, Thank you salamat po. Thank you Pasensya po. na rin sa Sige mga- ma'am. Thank you sir. Thank you po. So another stop, dito tayo sa may Jelexi Bake Shop, dito sa malapit sa Ilog Kamalig. Apparently, kala namin dito lang yung Jelexi Bake Shop. Pero apparently, meron pa pala silang mga iba't ibang mga shops or mga branches. Kasi kanina nung pumunta kami dun sa may Onyangs, from dito sa may Ilog Kamalig, meron din kami nakitang isa pang Jelexi's Bake Shop. So, ayan, dito tayo sa loob. Umorder kami ng ng mocha cake, tapos yung mga loaf, tapos meron din yung mga mga tawag na to. Peanut butter, tsaka iba pang bagay dito. So, tatry natin yan pagdating natin dun sa sa Ilog Kamalig. Sir, tanong lang, yung Jelexi's Bake Shop dito lang sa yan? Dito lang sa Porac? Marami po sa brand. Sa? Marami pong brand. Maraming branches, Sa pero sa buong Pampanga yan. Apo. Tapos dito sa may Porac, ilan ang nito? Bali, tatlo po. Tatlo. Ay, Ang sa Porac, tatlo na. Tatlubaw, Bagwa, Dinalupian. Matagal na rin ba tong Jelexi's Bake Shop? Nasa 2 years. 2 years, mga 2 years, 3 years. Medyo bago-bago pa rin, pero marami na talaga. Marami na po. Okay, sige po. Tapos meron po ka ng Facebook na Office. Okay, sige, yan na lang din po namin. Alright, sige po. Salamat! So ayun, dito pala sa may Porac, meron silang tatlong branches. Sa tatlong branches sa Porac, pero marami na daw siyang branches dito sa may Pampanga. So tara, balik tayo ng Ilog Kamalig. Try natin yung mga nabili nating foods at husgahan na natin. At kami gutom na rin. See ya! Alright guys, so nandito tayo. Balik tayo sa may Ilog Kamalig. And birthday ni Kuya. 13 years old na si Kuya Blitz. And dito kami nagsiselebrate sa Ilog Kamalig. So, let's try this out. Ito, ulam lang namin to kagabi. So, hindi to kasama, no? So, ang tatry natin ngayon is yung binili natin kay Onyangs, which is etong chicken bagnet. Ito yung chicken bagnet. And ito yung sisig. Ayan. Okay, so let's try ito muna. Itong sisig. So sisig kabalin daw. Itong isa, no? First off, nakatikim na kasi kami nung Aling Lusings before, which is yung original na sisig. And sama medyo magkahalintulad sila in terms of itsura. Yung ganyan, yung itsura niya. One thing lang is parang ito, I'm not sure pero baka deep fried yung pagkakagawa. Kay Aling Lusings kasi, iniihaw nila yung yung maskara ng baboy, tapos yung tinatadtad nila. Ito medyo more on the
softer side or chewier side. Ayan. So, let's try this first. Lasa muna ng sisig. Alright. Oops. Sorry. Cheers. May pagka-creamy siya. Pero yung cream na hindi galing sa mayo. I think utak yata yun eh. Pero creamy siya. Malambot yung laman. Tapos malinamnam. Sarap. Ang sarap nito sa sa kanin. Yung tipo na mapapadami ka ng kanin, definitely. Okay ito, okay itong okay yung sisig. Siguro actually kahit hindi mo siya lagyan ng kahit anong condiments. Hindi mo kailangan lagyan ng kalamansi or ng toyo or anything. Sa akin, this is made perfectly. So, ewan ko sa iba, pero sa akin okay na okay yan. Masarap siya. Next off, chicken, onions din. So this came from onions. Yung sisig came from onions as well. So chicken tayo. Balat muna. Ayan. Okay. Ano ba ang pinakamalapit? Basta hindi siya yung parehong style ng deep fried chicken. May ibang lasa. Tapos iba yung pagka-crunchy niya. Sabi sa akin ni Sir kanina dun sa onions is yung process ng paggawa ng bagnet, ng pork bagnet, ganun din yung ginawa nilang process na pagluto nitong chicken bagnet. So they used yung process ng pork bagnet na galing sa Ilocos, tapos ginawa nila sa chicken, which is ito yon. Nanuot yung yung lasa ng nung I don't know if they marinated it or anything, basta masarap ng yung chicken mismo. Meron silang binigay na sausawan, I think suka lang yung naibigay nila. So they don't really have any other yung dip or any Okay. Meron daw palang iba. Wait lang. Check natin. Meron pala. Sana. Where's the tissue? Hindi ko alam. Sige. Ito pala yung yung sausawan. So suka and I think ewan ko kung anong special sauce to, pero I'll try this out later on. Bubuksan lang muna namin. Wala kasi kaming ibang lalagyanan. Actually, ito yung medyo challenging kapag ka nagka-camping, no? So, medyo limited yung mga utensils mo, yung mga gagamitin mo. So, ayun, wala kaming masyadong napaglagyan ng or nadala na lalagyanan ng sausawan, kaya later na namin matatry itong lasa na itong sauce. Ito pala, kaso malaki masyado, wala ba tayo maliit? Next naman, itong nabili nating meat bread. Anong pangalan na to? Natatandaan mo? Stuffed meat, parang ganun. Stuffed meat bread something, I'm not sure. Pero ito yung itsura niya. Meat ako Ito siya. Yum! Oo nga. Okay, so dito sa may labas, I think bacon or ham. Bacon. Tapos may pork floss na kasama. Tapos may mga greens. Check natin yung loob. Isa siyang isang roll lang siya. So ang lang niya, technically ang pinaka palaman niya is nasa labas lang. So toppings lang siya, hindi siya palaman pala. Try natin yung lasa.
Okay. So kung nakakain na kayo ng tinapay na may pork floss, same lang din siya. Wala namang special na ano, na lasa. And then yung loob, mayroon siyang parang dressing na something. So hindi ko alam kung anong dressing, pero somehow lasang sandwich bread or mayonnaise, I'm not sure, pero medyo ano lang siya, hindi siya ganun ka special yung lasa. So pero ito, this is I think 57 pesos, 57 or 54, pero sulit na to kasi malaki siya. Malaki yung ano niya, malaki yung tinapay niya, nakakabusog to, maganda pang merienda kasabay ng ano, kasabay ng kape, definitely. O kaya actually kahit soft drinks, okay din siya. Yan, later, yung ano naman, yung cake, mamaya na namin ito i-slice syempre kapag kumakain na kami lahat. So, kami, kakain din muna kami. Kayo, sana kumain na rin kayo, samahan nyo kami, kumain. And, tara, kain tayo. Ayun, so nakalimutan ko, meron pala kaming biniling butcheron. Ayan, the butcheron. Yung kimchi, hindi ko pa natitikman, later na lang. Pero ito, butcheron, tikman na natin. Butcheron, let's go. Ang lasa. Sarap. Mangga. Sarap. Hindi kulang sa lasa, salty in a sense, and crunchy. Sarap din, butcheron. Ayun guys, so gusto kami mag-lunch, hindi natira. Sensya na, magulo. Pero marami pa namang food, so mamaya yun naman ang dinner din namin. And may bibigay sila Tita Malu later. Anong pangalan nun? Sale? Parang ganun na chicken, basta lutong kapampangan daw na manok na parang tinola style, no? Parang tinola style. Anyway, dun sa sa Onyang's na food, sobrang sulit yun kasi yung chicken ang laki actually. Ito, dami pa natira. Dami pa natira dun sa sa chicken. Usually kapag makain kami ng manok, especially kapag mga roasted chicken, ano na lang yan, siguro kung may matira, 2 piraso, buto-buto. Pero halos wala na talagang matira. Tapos yung sa sisig, ayan, sabi ni Kuya kanina, 2 to 3 yun. So actually totoo naman 2 to 3 kasi ito maraming nakain na sisig, ayan, si sisig boy yun eh. Pero may natira pa rin dun sa isang serving na kakaunti, sasama na lang namin dun sa isa pa. Pero yung mas nakakagulat dun is yung presyo. Yung sisig is just 159, no? 159? Oh, 159, good for 2 to 3 packs. So parang nagbayad ka 55 pesos para sa sisig na sobrang dami at sobrang sarap din. Mas okay, actually gustuhan namin yung sisig talaga dito. Yung cake, masarap din yung cake. Pinakamalapit na lasa niya, Goldilocks. Ganun. Pero yung presyo, pareho ba? Hindi, patapangin mo lang mas ng mahal. konti yung mocha ng coffee, Mm. which is mas preferred ko. Okay, mas matapang kasi mocha yung binili namin. Siyempre yung mocha is combination of coffee and chocolate yan. So ito mas matapang ng kaunti yung coffee niya dun sa combination ng coffee and chocolate. So pag coffee lover ka, okay to, masarap to. Good din siya kasi 350 na or 370 para dun sa sa round na I think ilang inches to, mga 7 or 8, no? Nang ganun, 7 or 8 inches na round
na cake na double layers, tas 370. Tagal na akong di bumibili sa Goldilocks, so hindi ko alam kung magkano na. Pero I think as far as I remember, yung ganito is mas mahal sa Goldilocks. So probably nasa 400, 500 yata. Pero yung sa Gilexis, okay siya actually. Kaya hindi siya yung parang matatakot ka bumili ng cake kasi hindi masyadong kilala or hindi ka aware. Kasi again, Gilexis is just here in Pampanga yata. As far as I know, katulad nung sinabi ni Kuya kanina, marami naman na siyang branches dito, pero dito lang sa Pampanga. So unlike sa iba na kumare Goldilocks, pag bumili ka doon, alam mo na yung lasa eh. So yung mga minsan sa mga big shops na hindi pa ganoon kakakilala, ang nakakatakot doon is the taste or yung mismong cake, mga matigas, mga ganun. Pero dito okay din siya. 370 for that 8 inches na cake. So butcheron, goods, salty, masarap na snack. Masarap yan pagka habang bumabiyahe. Pwede mo dalhin. Kimchi, hindi pa naman natitikman later, mamayang gabi. Tapos yung sauce nung chicken. So pero all in all, sa taste wise, sobrang solid nila Onyang's, Gilexis. So sobrang solid sila. If ever na bumalik kami dito, baka bumili ulit kami doon sa mga bilihan na yun, ng mga kainan na yun. So yun. So yung sa experience kasi hindi ko siya hindi ko siya ma-rate ng maayos kasi hindi naman hindi naman kami kumain doon sa sa bilihan mismo. So it's really hindi namin siya maisama dun sa overall experience. Pero if you're only talking about buying food from dun sa store nila na take out, gaano kabilis yung yung pagpe-prepare, pati yung yung freshness ng food, then definitely yung nila is mataas talaga. Mataas ang rating niyan. So para sa food, location, place, parking spots, pati sa pricing, sa taste, mataas ang ratings dito. Kaya ang overall experience ko for Gilexis and Onyang's, that's a solid 9 out of 10 para sa akin. So babalikan namin si Gilexis at Onyang's pagka bumalik kami dito. So ayun, this is day 2 of our 3 days here at Ilog Kamalig. Meron pa kaming pupuntahan, meron pa kaming mga kakainan. So watch out for those videos. If you haven't subscribed, please subscribe to this channel. So again, just click on the subscribe button, click on the notification bell para updated din kayo sa mga bago nating mga videos. And please share this channel. You can also follow our page sa Facebook. That's Jason's Tasty Voyage. So just try to look for it. I'm going to put the link in the comments or on the description down below. So ayun, salamat sa panonood ng isa pang video or sa pa nating food review dito sa Porac, Pampanga, and there will be more sa mga susunod na mga videos natin. Alright, so again, this is Jason. Thank you for watching this video and see you in the next one. Kapish!